Isa sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablab ng mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab ng mga balita. Diretso sa mga balita sa Quezon City muna tayo. Ginising ho yung mga residente sa may Ilocos Sur Street, Barangay Ramon Magsaysay sa Bago Bantay na isang malakas na pagsabog. Alas 2 na madaling araw kanina. Sa ulat ay wasak ang dalawang SUVs na nakaparada sa isang talyer na pagmamayari ni Charmaine Tating. Sa interview ng RMN kay QCPD Chief Senior Superintendent Richard Albano, kinumpirma niyang ang mga sumabog na sasakyan ay isang Hyundai Matrix na may plakang XNW352 at isang Opel Vectra na may plaka namang WGA533. Klaseng bomba siya? Hindi pa natin masasabi dahil hahanapin natin itong mga device. Maraming klase kasi, hindi pa natin makikita. Wala naman nasawi mga kasama sa pagsabog bukod sa isang lalaki na nasugatan sa kanyang paa matapos tamaan ng mga nabasag na salamin. At nadabay din ho sa pagsabog ang mga bahay malapit sa pinagpaparadahan ito dahil tumilapon ang hood ng isa sa mga ito habang nagkalat naman ang mga basag na salamin ng sasakyan. Ngayon ho ituloy pa rin yung investigasyon ng QCPD Bomb Disposal Unit para alamin kung anong klaseng abang pampasabog ang ginamit at kung sino po ang responsable sa pangyayari. Dahil sa selos, nagdilim ang paningin ng isang misis at pinagsasaksak ang kanyang mister. Ay kasalukuyan hong nasa intensive care unit ng Diosdado Macapagal Hospital ang isang 34 anyos na lalaki makarang siya'y saksakin sa mukha at dalawa sa dibdib ng misis niya mismo sa loob ng mismong tahanan nila sa barangay number 34 General Hescardo, barangay 144 Bagong Barrio, Caloocan. Ang biktima ay nakilalang si Romero Gavino na napakalamang matagal nang kinakasama ang asawa nitong si Baby Santos. Nahuli ni Mrs. si Mister na may kateks at nang mabasa niya ito, hindi nagustuhan ng Mrs. ang text na naturang textmate na tila ba'y merong relasyon ang dalawa. Nauwi ito sa pagtatalo ng mag-asawa at hindi pagkakaunuman kaya nagawang pagsasaksakin ni Mrs. ang kanyang mister gamit yung isang kitchen knife. Patuloy na pinaghanap ngayon ang tumakas na Mrs. Para sa frustrated, parricide. Ay, patay ang isang 17 anyos sa third year high school student man din ho ng bugbugin at saksayan sa South Signal Village. Ayon sa ulat, bigla na lamang pinalibutan ng 6 na kabataang lalaki. Ang biktima si Dan Rev Escaro, estudyante ng Signal Village National High School, sa pinagtulungang bugbugin at saksakin sa leeg. Napagalaman na minasama lang ng mga sospek ang tingin ng biktima na humantong sa bugbugan at pananaksak. Nadala pa sa ospital ang biktima, ngunit agad din po itong namatay. Inilabas naman ng tagig pulis ng Larawan na mismong sumaksak sa biktima na kinilalan si Albert Diaz alias Kalawit. 19 anyos na sinasabing leader daw ho ng Dorobo Gang sa Tagig. Ngayon ho'y pinaghahanap na ng otoridad ang nagtatagong suspect kung saan 5 sa mga ito ay pawang mga minor de edad. Patay naman ang 2 tao habang kritikal ang 2 iba pa. Matapos sumabog bigla yung kanilang kubo, ito ay sa Masbate. Nagpapahinga lang yung mga biktima. Pasado alas 5 ng hapon kahapon to nang marinig ang isang malakas na pagsabog. Halos madurog yung katawan ng mga biktimang sila Jelly Sese at Lolito Tabike. Habang kritikal naman sina Rechil Sese at isang nakilala sa pangalang Delia. Hindi pa rin matukoy ang ng Balud Municipal Police Station ang tunay na motibo at kung sino ang nasa likod ng nasabing pagpapasabog. Naglalagablab na mga balita. DZXL Bulat Palaro. Ay, sigaw muna. NBA Update. Nawala tuloy. Nailang paso ho mga kasama, parang basahan lang ng San Antonio Spurs ang Miami Heat. Sa Game 1 ngayon napanood nyo ba ng NBA Finals sa score na 92-88? Sa umpisa ho ng unang half na laban, ng unang Heat sa tulong ng back-to-back 3-pointers na sina Alex De La Rosa, nina LeBron James
Ray Allen at sa Mike Miller. Sa pagtatapos ng third quarter, napanatili pa rin ng Heat ang 72-69 na kalamangan. Pagpasok ng last quarter, ito na. Pagpasok ni... Ay, tapos na ang laban. Red team na, red team. Red team. Maghahanda na yan. Doble kahit po ang ginawa ni Tim Duncan at Tony Parker ng Spurs para may tala ang kanilang biggest lead. 85-79 mga kasama. Si Tim Duncan ay mayroon 20 points at 14 rebounds habang si Parker parang ballpen lang ay mayroon 21 points. Gaganapin ng Game 2. Yeah! Sa Lunes, home court pa rin pala ng Miami Heat. NBA Update. Diba si... Siyempre. Loli? DZXL Showbiz Balita. Oy, bako ka Loli ha. Oras muna 12:24. Hatid yan ng Red Team. Hindi, hatid ng PhilHealth. Yan. At mamaya ha, ay Friday na naman. May paalala na ako dun sa mga uwing mister para ho pagdating ng bahay ay may gana para pansinin si Mrs. bago Dapat matulog. Yung mga taxi driver dyan, mga jeepney driver, kayo mga driver of motorcycle. Yan. Magrobas ka, kaibigan ha. Taglay ho nito ang L-arginine at horny goat weed. Ang Robas ay nagpapasigla kay Mister para ho may lakas na lambingin ulit ni Mrs. Subukan mo yun para malaman kung ano yung horny goat ha, PB. Para sa higit pang impormasyon, mag-text sa Robas Hotline 0909-333-333. Robas Dietary Supplement for Men para sa lalaking astig at hindi umuurong sa anumang laban. Loli! Are you ready? Hello everybody! It's me! Loli! Papa! You're 1.5 and my kwento for today, my Loli, is about mga lesbi. Are you a lesbi? Tibak, tomboy bakla. Eto, I like mother, like daughter. Hindi na ho nagulat yung lola ni Cherise. Sorry, siya na naman pag-uusapan natin kasi na lesbi. Ang lola ni Cherise, hindi po siya lesbi. Si Tess Relucio, hindi na daw nagtaka kung totoo man ang pagipagrelasyon nito kay Aliza Quijano. Sabi ni Grandma, nakikita niya ito sa kanilang pamilya. Sabi ni Grandma, ay nung daw, nag-uuwi rin ng babae yung mami ni Charisse. Yun pala, may pinagmarahan. Pero sabi raw ng mami nito, nung kinausap ni Grandma na gusto niya mag-asawa ito ng lalaki, ay agad din naman siyang nagpakasal sa daddy niya, yung father ni Charisse, na sumakabilang buhay na rin, di ba? Natuwa naman daw siya sa pagsunod ni Mami Raquel dahil love nito si Grandma Tess. Ang hamon ni Lola Tess sa kanyang apo ay kung mahal nito yung kanyang Mami Raquel ay patunayan lang niya at kumalas na dun sa kanilang relasyon ni Alisa. Yan, umasa pa si Lola na sana'y magkabalikan ulit ang mag-ina at tuloy nilang iwan ang masalimuot na makasalanang gawain. Makasalanan ba yun? Nasamahan sa kapwa babae. Parang mga MU lang ha. Oo. Ano yung MU? Yung sabi ni Rated Darber, magulong usapan. Malaswang ugnayan. Ay, so, nasa Cherise na yan, ha, Cherise? Good luck to you. That's my showbiz. The end is here. Hanggang Lunes. I love you because you love me. I am Loli. Papa-ra-pa-pop. Lollipop. Biglang lumaki ang boses ni Loli dun. Loli, salamat. Thank you, Loli. Ito na. Hima na. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Magandang tanghali mga kasama. Usapang buntis naman tayo ngayon. Sino buntis? Ikaw? Itong pag-uusapan natin. Balitang panghimagas, hindi inakala ng isang babae na buntis siya hanggang sa manganak ito habang lumalahok sa isang marathon event sa Minnesota.
Oo. Pala lumaki ang tiyan yan, ha? Diba? Kaya nga eh. Ayon sa asawa ni Stain na si John, hindi nila inasahang mag-asawa ang pagbubuntis nito dahil wala naman itong pinakitang indikasyon ng pagbigat ng timbang o paglilihi. Naramdaman ni Trish na nanganganak na ito nang siya ay nasa mile 9 na ng annual Grand Moss Half Marathon event. Pinangalanan naman ng mag-asawa ang kanilang anak na Mira, ikling salitang Miracle bilang pasasalamat ng maayos na kalagayan nito. Isipin nyo yun, habang tumatakbo hindi niya alam. May dinadala na pala siya sa sinapupunan niya. Ikaw ba? Sigurado ka ba wala kang Ano? tinatakbo? Tinatakbong... Maraming ganyan, di ba? Hindi mo akalain. Hindi niya alam, girlfriend na siya. Hindi mo alam. Kayo na pala. Hindi niya alam. Diba? Oo nga eh. Pwede kang hawakan lang, Buntis na. Assuming na. Di ba? Isang halik lang, Buntis na. Buntis. Nangiwala ka ba doon? Sa isang halik, pwede kang mabuntis. Mabuntis. Siguro. Paano? Paano? At yan po ang balitang panghimagas. Candice XL Sin, Wonchong Sin, Washer Phoebe, Tak Armen. Kinakala ng CSI dito. Alam niya eh. Hinalikan lang, pero buntis na. Naniniwala siya. Hinalikan Naniniwala lang. si PB. So, parang... Paano nangyari? Parang nasubukan mo na. Dumaan ka na doon? Anong Sa yung kwan? 12:29 niya oras ay hatid ng red team. The Yeah. winning team. Okay? Red ka pala, ako blue. Ayaw ko munang bumalat, ha? si Mitch munang bahala dyan, ha? Hindi ko naman sinabi kung saan nanalo. Sa bagay. Na winning pa lang eh. Abangan Pero nyo wala mga naman sinabi kung saan nanalo. Kasi meron nung kaming ginagawang parang laro-laro dito. Sports fest po ito. Yan. Nandisay Welcome mo kayo manood. Kailan ba yun? Para naman baka may mga fans tayo. Mga fans namin. Baka Oy! sakali, Gusto nyo kami panoorin. Lalaro ng chess. Ano ba laro natin? Ako dama. Badminton. Pwede. Pwede. Volleyball, basketball. Basketball na ala Miami kontra Toyota. Naku, sus Talaga. Joseph. Panoorin nyo yun. Imbitahan namin kayo, ha? Sa yan. mga next week ng ating Next opening. week, baka nyo. Ayan. Yung mga announcement ng aming... Kasi kung may NBA games ngayon, may kwan din kami. Extra large games. Meron din. Diba? Ernie Carion, solo anak. Thank you, Messenger 88, ha? Mga maraming anak, magandang tanghali. Salamat po sa inyong pakikinig sa Thank you, ha. Hanggang Lunes na lang. Siyempre. Oy, thank you, ha. Sa Robust, para manumbalik ko yung ganat sigla na sa Mercury Drug ang Robust sa 5 pang drugstores makukuha. Thank you. At sa mga taga PhilHealth na nakikinig at mga taga SSS at mga taga... Wala pa ako. Wala pa, okay. Sige. PCSO, magandang Happy listening. tanghali, ha. GM Rojas. Sa mga taga-PCSO, happy listening. Paano mga kasama? Ituloy nyo lang ho yung pananghalian ngayong weekend, Friday. Happy weekend, everybody. Dire-diretso na ng mga naglalagablab na balitang tatak RMN. Inihatid po namin sa inyo dito lamang sa DCXL 558. Mga taga Cebu Pacific. Tuloy nyo na. Morning at tanghali. Tanghali ho ng Biyernes. Yes. It's June 7, 2013. Bibili ka sana ng unit sa Serendra, di ba? Bibili nga sana. Si Ellie nga raw, bibili. Kaya lang. Sumabog. Teka muna at abangan nyo po yung continuing ano dyan. Ano Kung yan? naman investigation. Investigation. Wala daw bomba eh. Tapos wala na raw naman talaga. Uy, kinuha natin yung joke ni Ellie. Alin? Ay, hindi. Gamitin niya yung mamaya. Mamaya pala, no? Sorry pa Sorry, rin. Isip yan ng bago ngayon. Kasama nyo po, mga kasama sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako po si Buddy Oberas. At from the city of Samuel, is el Primo Hermano Weng de la Peña. At kami po ay Tatak RMN. ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! DZXL